I'm sorry, mahinang sambit ni Aaron. Tumalikod na ako pero hamarang si Aaron. I can see the pain in his eyes, so I immediately turned my eyes away from him. Uuwi na kami. Ano ba Aaron? Naiinis ngunit pinilit kong maging kalmado, dahil cargo ko si Heather. Umiiyak na ng malakas si Heather, kaya nagsimula na ding manubig ang aking mga mata. Ayos lang na ako ang saktan, pero ang masaktan si Heather, ibang usapan na iyon. Tama ang kutob ko, hindi magandang ideya na magkita ang mag-ama, dahil masyado pang bata si Heather. Nakakainis. Nalilito ako ngunit ayaw ko nang magtanong, ayaw ko nang makinig at ayaw ko nang ma-involve pa ulit sa buhay niya, kaso may anak kami. Aaron, hayaan mo na siya, umalis na siya noon at iniwan ka. Maayos naman tayo diba? Sabi naman ni Maureen. Isa pa ito. Nagngalit ang aking mga ngipin, ngunit hindi ko pinansin si Maureen. Galit na ako, pero nakakapagtimpi pa din ako, dahil ayaw kong mas lalong masaktan si Heather. Humakbang ako, ngunit niyakap kami ni Aaron ng mahigpit. Please, huwag kayong umalis. Mag-usap muna tayo, pagmamakaawa niya. Jenny please, huwag muna naman akong iwanan, garalgal ang boses na pagmamakaawa ni Aaron. Tinulak ko siya. I clenched my jaw and stared at him coldly. He tried to hold and reach for my hand, but I stepped sideward to avoid him, Aaron. Saway ni Maureen sa kanyang nobyo. Mukhang naka-move on naman na sayo si Jenny. Hayaan mo na siya. Just process your annulment. Annulment. Process. Natigilan ako ng ilang segundo. What the? Mas lalo pang tumulim ang aking tingin. Nakaramdam ako ng pagkalito. Pumikit ako at umiling-iling. Hindi ito maaari. Bakit? We're still married. Nanghihinang sambit ni Aaron, habang pilit pa din akong hinahawakan. You're still my wife. I'm still your husband. Umalon ang kanyang lalamunan. I was shocked with the revelation, but I managed to give him a cold glare, after a few seconds of processing what he have said. Hindi pa din pala kami hiwalay. All I thought pinaanal niya ang kasal namin pag-alis ko. We didn't have contact for how many years. Umalis ako para maging malaya, at legal na sila ni Maureen, pero malaman-laman ko, kasal pa din kami. Why? Hindi niya pwedeng gawing dahilan na wala ako. Kayang-kaya niyang magbigay ng lagay upang makalaya sa kasal, na hindi naman niya ginusto, kahit hindi ako umattend sa hearing. Kayang-kaya niyang gawin iyon. Mahal na mahal niya ang babae. Bukang bibig pa nga niya noon na hihiwalayan din niya ako, tapos ngayon sasabihin niya, na hindi niya pinaanal ang kasal namin. Bakit? Ogag talaga siya. Did you hear me? We're still married, pag-uulit niya. What do you want me to say Aaron? That I'm happy knowing that we're still stuck with each other. My voice was as cold as ice. Umiyak lalo si Heather, kaya ipinikit ko ang aking mga mata, upang ikalma ang aking sarili. Lumapit na din ang kanyang mga magulang at kapatid, ngunit ayaw kong ibigay sa kanila si Heather. Mag-usap kayo ng maayos. Or amin na muna si Heather, kalmadong saad ni Tito. Halika baby, mag-uusap lang ang mommy at daddy mo, maingat na pakiusap nila kay Heather, kaso ayaw sumama ni Heather sa kanila. Ayaw ko sa inyo, kay mommy lang ako, sinaktan niyo ang mommy ko. Sigaw naman ni Heather sa kanila. Lumapit si Lucinda, ngunit nanatili akong nakayakap ng mahigpit sa aking anak. She needs me right now. At kailangan na din naming makaalis. Sige na, hindi naman tayo makakaalis, hanggat hindi mo siya kinakausap. Saka nagsisigawan kayo, naririnig ng bata. Magkakatrauma siya, sabi ni Lucinda. Halika na muna baby, talk lang ang mommy at daddy mo. Matagal bago sumama si Heather sa kanya. Mommy. Hinalikan ko siya at binulungan, bago siya kinarga ni Lucinda. Nagpunta sila sa gilid ng gate at doon umupo, dahil ayaw pumasok ni Heather sa loob ng mansyon. Masama ang loob ng bata. Gusto ko na sanang iuwi siya upang pakalmayan, ngunit nakaharang si Aaron. Umiiyak siya. Hindi ko siya tiningnan. Hindi sa naaawa ako sa kanya. No, hindi ako nakaramdam ng pagkaawa. Mas nanaig ang galit na nararamdaman ko ngayon para sa kanya. He tried to hold my hand again, but I just glared at him. I moved 4 feet away from him. And it pained him more.
He sighed and tried to dry his tears using his palm. Bakit? Garalgal na ang aking boses. Ang luha ko ay pinipigilan kong umagos na tila gripo. Ayaw kong umiyak na naman ng husto sa harapan niya. Hindi na ako ang mahina, at ang babaeng patay na patay sa kanya. At lalong hindi na ako ang asawa niya, na iniintindi siya kahit sobrang sakit na. Bakit hindi mo pinaanal ang kasal? I was so frustrated. Gulong-gulo na ang isip ko. Gustong-gusto ko siyang hampasin at suntukin, dahil sa labis na galit. Sa tingin mo matutuwa ako na malaman na kasal pa din tayo? No, Aaron. Hindi ka legal na nakipaghiwalay sa akin, tapos patuloy pa din ang relasyon niyo ni Maureen. All these years. Mabilis ang aking paghinga, kasabay ng mabilis na pagtibok ng aking puso, dahil sa tindi ng emosyon na nararamdaman ko ngayon. Gusto kong magwala. Gusto kong magbasag. Umiling-iling siya. Wala na kaming relasyon, Jenny, I chose you. Mapait akong ngumisi. You chose me. No, Aaron. Hindi mo ako pinili. Dahil kung ako ang pinili mo, hindi ka na dapat nagpunta kay Maureen, nang gabi na paalis tayo ng bansa. He was shocked. So, hindi talaga sinabi sa kanya ng driver ang nangyari. Sa bagay, kilala ko na ang driver ng pamilya ng Lucero. Dito na din ako lumaki, kaya malaki din ang respeto sa akin ng matanda, nang sabihin ko na huwag niyang ipapaalam sa mga Lucero ang nangyari. You followed me that night? Nauutol niyang tanong. Yes, at nakita ko mismo. Nakita ng aking mga mata ang katotohanan, na hindi mo kailanman ako pipiliin kahit pakasal tayo. Umiling siya. Ikaw ang pinili ko, Jenny. Ikaw ang asawa ko, giit pa din niya. Oo, iyan ang pilit mong iniisip para piliin mo ako. Nakasal tayo. Naasawa mo ako. Umasa ako. Hindi ko ito sasabihin. Wala nang kwenta ang usapan na ta. Tumungo ako. Naunawaan kita noon, kahit nang bagong kasal pa tayo. Napipilitan ka na sumunod sa mga magulang mo. I understand. Hindi ko din naman ginusto na makasal sa'yo, kahit pa gustong-gusto kita noon. Inintindi kita kahit sobrang sakit. At nang magkaroon ka ng amnesia, mas inintindi pa kita dahil nagbago ang pakikitungo mo sa akin. You love Maureen, but you respect our marriage. Bumabalik na din ang alaala mo, kaya nang makita ko kayong magkasama at magkahalikan. Sumanghap siya at umiling. Nagpa siya ako na huwag nang hintayin na makaalala ka pa. Dahil tiyak na mas lalo mo lang akong dudurugin, kapag hihintayin ko pa ang araw na iyon. Umiling siya, patuloy sa pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Hinilat ko ang aking ulo. Huwag mo nang guluhin ang isip ko, Aaron. Aalis na kami, Jenny, pinigilan na naman niya ako. Nayayamot kong winaksi ang kanyang kamay. Wala ka naman na sigurong amnesia. Ako na ang nagpapalaya sa'yo. Process our annulment. Hinawakan niya ang dalawang palapulsuhan ko. Akala ko umalis ka dahil sinukuan mo na ako. Pero kung hindi ka umalis, at hinintay mo sana na makaalala ako, hindi sana tayo nahirapang pareho. Sa baba lang ang tingin ko. Ayaw ko siyang tingnan sa mga mata. Bago tayo pumunta ng US, bumalik ang mga alaala ko. Naalala ko ang lahat. How much I hate you. But I see how much you care for me. How much you love me. Kaya naisip ko na bigyan ng chance ang pagsasama natin. We'll work it out. Nang nagdesisyon akong umalis tayo ng bansa. I already choose you. No, he's lying. Sinasabi lang niya iyon ngayon dahil kay Heather. I made the right choice, Aaron. And do you know what's the best thing that you could have done all these years? Bumantong hininga siya. Ang ianal ang kasal natin. Ang pakasalan si Maureen. Ang gawin siyang legal. Sa mata ng tao at ng batas, isa siyang kabit. Umalis na ako. Siya ang mahal mo, bakit hindi mo pa inayos ang lahat? Hinihingal kong sigaw. Bakit? Huminga ako ng malalim, bago nagpa siya na umalis na talaga. Kaso hinhila niya ulit ako, at kulang na lang ay yakapin niya ako, kung hindi ko lang siya tinutulak. Jenny, mahal kita. Napatda ako. Napakurap at nang makahuma, ay pagak akong tumawa. Akala ko ba naaalala mo na ang lahat? O parte ito ng drama mo, dahil gusto mong kunin ang loob ng anak ko? No. Akala ko lahat ng naalala ko na ang bumalik noon. Pero few weeks pagkatapos mo akong iniwan,
Bumalik sa memorya ko ang araw kung kailan ako naaksidente. Kung kailan nawala ang alaala ko. Nagmamadali akong umuwi noon. Nagmamadali at excited ako na makita ka. I just realized that day how much I love you. Hindi ako nakapagsalita. Nagsasabi kaya siya ng totoo? No. He's lying, sagot naman ng aking isip. Tumikim ako at matapang na sinalubong ang kanyang mga mata. Kung sa tingin mo matutuwa ako, at magkukumahog na bumalik sa'yo, dahil sa sinabi mo. Nagkakamali ka. Ilang taon na ang lumipas Aaron, and you expect me to believe that you love me. That you still love me after all these years, that we are away from each other. Mahal mo ako, tapos hindi mo hiniwalayan si Maureen. That's a lie. Tinuruan mo akong maging matatag. Tinuruan mo akong mabuhay na wala ka, na dati ay akala ko hindi ko kakayanin. Tinuruan mo akong maging manhid. Tinuruan mo akong kalimutan ka. Magsama kayo ni Maureen. Mabuti na lang at nakapag-book ng Grab si Lucinda. Naghintay na lang ang driver kanina sa gilid. Kaya naman nakaalis kami agad, nang talikuran ko si Aaron, na napipilan at hindi na nakagalaw sa kinatatayuan. Yakap ko ang anak ko, habang nasa biyahe kami. Gustong gusto kong mag-iiyak, kaso hindi pwedeng maging mahina ako sa harapan niya. Mommy, I'm sorry. Nang inag ang kanyang boses, nagsimula na naman siyang umiyak. Wala kang kasalanan baby, mahinahon kong sagot, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kung sana hindi ko sinundan si daddy. Kung hindi sana ako nagpakilala kay lolo. Kung hindi ko sana sinabi na anak niya ako. Hindi ka sana umiiyak mommy. I'm sorry mommy. Palakas ng palakas ang kanyang pag-iyak. Parang may mainit na palad na humaplo sa aking puso, dahil sa sinabi ng aking anak. Napakaswerte ko, dahil biniyayaan niya ako ng matalino at mabait na anak. You're destined to meet your dad. He loves you. Ramdam ko ang saya at pagmamahal niya para sa anak namin. Ang problema nga lang ay magulo pa din ang lahat. Naalala ko na naman ang mga sinabi niya ilang taon. Ilang taon na pero hindi pa din niya iniwan si Maureen. Paano ako maniniwala sa sinasabi niya? I sighed. Ba't ko ba iniisip ang lalaking iyon? Pinapasakit lang niya ang ulo ko. Pagdating namin sa kondo, sabay kaming naligo ni Heather. Nakatulog siya agad nang mahiga kami sa kama. Yakap ko siya habang nakatulala lang ako sa may siling. Tila sirang plaka na paulit-ulit na nagpe-play sa isipan ko, ang mga sinabi ni Aaron. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ikaw na po ang bahala, God. Kayo na po ang bahala sa amin ni Heather. Thy will be done, O Lord. Maaga akong gumising, upang maghanda ng pagkain ni Heather. She's upset and hurt, so I want her first meal to be something special. I need to make some pancakes. Kaso wala akong makita na pancake mix sa cabinet. Pumasok ako sa silid, upang kunin ang aking wallet. May convenience store sa baba, doon na lang ako bibili. Nagsuot na din muna ako ng brassiere, dahil hindi ako nagsusuot ng ganito tuwing gabi. Nakalabas na ako ng pintuan nang matigilan ako, dahil sa lalaking natutulog sa may gilid ng pintuan. Nakayukyok ang kanyang ulo, at dinig ko pa ang paghilik nito. Inikot ko ang aking mga mata, at inis na nilagpasan ang lalaki. Ano siya, pulubi? At anong ginagawa niya dito? Gusto ko siyang sipain kaso baka magising pa siya, kapag ginawa ko iyon. Gusto ko lang naman ng payapang araw, pero siya agad ang bubungad sa araw ko. Malapit na ako sa may elevator, nang marinig ko ang boses ni Aaron. Nagising na siya. Makailang beses kong pinindot ang button ng elevator, para makalayo ako agad sa kanya, kaso wala na, naabutan pa din niya ako. Jenny, wait, where are you going? Saktong pagbukas ng elevator nang makalapit siya sa akin. Hindi ko siya tiningnan. Bibili ka ng breakfast. Ako na lang. Hindi pa din ako umimik. He sighed. Nakatayo ako sa gilid, at siya naman ay sa tapat ko. Titig na titig siya sa akin. Magsasalita pa lang siya, nang huminto ang elevator, at may pumasok na mga tao. Ngumiti ang isang ginang at anak nitong dalaga sa akin, pero nang makita si Aaron, napirmi na doon ang mga mata nila. Agaw pansin talaga ang kanyang kaguwapuhan. Hindi naman sila pinansin ni Aaron. Nanatili ang mga mata niya, na nakatingin sa akin. Pagbaba ko sa ground floor, nagmamadali akong lumabas ng Tower 3.
Pagliko sa kanan, naroon na ang convenience store. Anong bibilhin mo? Pangungulit niya. Anong gusto mong breakfast? Magpa-deliver na lang ako. Hindi pa din ako nagsalita. Aaron, narinig ko ang pagtawag ng boses ng isang babae sa kanya. Hindi ako tumingin. Kumuha ako ng basket, at ginawa na ang sadya ko rito. Kumuha ako ng pancake mix, eggs, chocolate drink, bread and fresh milk. Kumuha din ako ng ice cream. Heather was upset. I'm sure she'll stay in our all day. Sabi ko na nga ba ikaw iyan eh. Anong ginagawa mo dito? Nakasunod sa akin si Aaron at ang babae, na kumakausap sa kanya, ay nakasunod din sa kanya. Kumuha ka ng kondo mo dito. Diba, kapapatayo mo lang ng bagong house? Tanong nito kay Aaron. Mahinang tumawa si Aaron. Sa peripheral vision ko, ay nakita kong nagkamot siya ng batok. Nagrente kami dito ng asawa ko. Asawa, ulit naman ng babae. Mukhang nagulat ang babae. Hindi naman kasi lahat ng tao na nakakakilala sa mga Lucero at kay Aaron, ay alam na may asawa na siya. Pinakasalan mo si Maureen. Hindi nakatakas sa akin ang disgusto sa boses ng babae, na kausap ni Aaron. Nakakapagtaka naman. Pero kahit curious ako, hindi ko pa din sila pinansin. Mahinang tumawa si Aaron. No. Masayang tumawa ang babae. That's great. Sino ang babae na pinakasalan mo? May anak na kayo. Sino kaya siya at bakit ganoon na lang ito kainteresado sa buhay ni Aaron? Mukhang hindi naman siya kasama sa mga babae, na patay sa lalaki. Iyong babae noon na tinutukoy mo, siya ang napangasawa ko. Nagsalubong ang aking kilay. Oh my God. Really? Di ba sabi ko sa'yo mas bagay kayo noon? Tumawa ulit si Aaron. And I'm thankful na siya ang naging asawa ko. Inikot ko ang aking mga mata. Ano to, may script lang. Ang drama. Good for you, Aaron. Mabuti naman at hindi ka nagpapikot sa Maureen na iyon. Pero nagpapikot siya sa akin. I sighed. Napatingin ako sa basket na bitbit ko. Kung ano-ano na ang nailagay ko dito, dahil sa pakikinig ko sa usapan ni na Aaron. Gusto ko mang tingnan ng babae, ayaw kong ipakita kay Aaron na interesado ako sa usapan nila. At baka mamaya isipin pa niya na tuwang-tuwa ako, nakasal pa din kami hanggang ngayon. Sinabi ko na sa kanya ang gusto kong mangyari kagabi ang ipaanal niya ang kasal namin. Nakatalikod ako, kaya hindi ako nakilala ng babae, kung kilala ba talaga niya ako. Pero obvious naman ako talaga ang topic nila. Dapat wala akong pakialam sa lalaking to. Bahala na nga siya. Binalik ko yung nadampot ko na napkin. Pati yung liquid sosa binalik ko din. Dinig ko ang mahinang tawa ni Aaron sa gilid ko, pero hindi ko siya pinansin. Nakaalis na ang kausap niya na babae kanina. She's a college friend, sabi niya kahit hindi ko naman tinatanong. Nasaan? Tanong ko. Umalis na, sagot naman niya. Nasaan ang pake ko? Pairap kong sambit. Naglakad na ako papuntang cashier, sumunod naman ito sa akin. Ang sungit. Natuto ka na Tumawa siya. Tawa ng tawa ang baliw. Well, hindi nga naman ako ganyan magsalita noon. Natuto lang ako sa bagong kaibigan namin ni Chell, na nakatira sa malapit na isla. Kaibigan ni Heather ang anak nitong babae, si Mer. Twice or thrice a month, madalas kaming nagbabangka papuntang kabilang isla. Para pasyalan sina Ira at kanyang anak. Pati na din ang mga katutubo na nakatira roon. Minsan nag-aabot din kami ng tulong sa mga katutubo na nakatira roon. Habang pinapunch ng Kaera ang mga barcode ng mga items, na nasa basket ko, nilabas ko naman ang card ko, kaso inunahan ako ni Aaron na mag-abot. Nagbabanta ko siyang tiningnan, pero tila wala naman itong pakialam, sa masamang tingin na ginagawad ko sa kanya. Akin iyan miss. Kaya ako ang magbabayad, sabi ko sa Kahira. Nalilito tuloy ang Kahira, kung aling card ang tatanggapin niya. Para ito sa anak namin, kaya ako na ang magbabayad. I'm the father. Mabilis na kinuha ng Kahira ang card ni Aaron, kaya naiinis akong humalok-hipkap. Kahit nakakahiya, dahil nasa public place kami, hindi ko mapigil ang mag-attitude, dahil nakakainis naman kasi talaga si Aaron. Nag-agawan pa kami sa ecobag. Ako na, he insists. May nakapila na sa likod namin, kaya umalis na lang ako sa harapan,
Ngunit nang makalabas kami ng convenience store, inagaw ko ito kay Aaron. Nakipaghilaan siya sa akin, kaya ang ending, sumubsob ako sa matigas niyang dibdib. Nanlaki ang mga mata ko, at agad na lumayo sa kanya. Siya naman ay may ngisi sa labi, na pilit niyang tinago nang masama ko siyang tingnan. Tumikim si Aaron at kinindatan ako. Bawal mag-blush, Jenny. Bawal. Inirapan ko siya. It's you again. Napatingin ako sa babae sa aming harapan. Siya yung kausap kanina ni Aaron. Mukha siyang pamilyar. Mukhang nagpupunta nga ito sa mansyon noon, para gumawa ng group project nila. Ngumiti ang babae sa akin. Kaya naman pala di maipakilala kanina, may lover's quarrel. Tumatawa ang babae. Hi, I'm Phil. Shipper niyo ako mula pa nang una kitang makita sa mansyon ng mga lusero. Kinindatan niya ako, saka nginisihan si Aaron. Awkward naman akong ngumiti. Hindi pa din ako makapaniwala, na kayo nga ang nagkatuluyan. Pero nakakatampo, na hindi niyo man lang ako inimbitahan sa kasal niyo. Nagpakasal kayo abroad. Usyoso ng babae. Ngumuso ako. On process na ang annulment namin, nakangiti kong sagot na kinasinghap ng babae. That's not true. Walang maghihiwalay, inis namang sagot ni Aaron. Nakipagtitigan pa talaga siya sa akin. Nagkamot naman ng ulo ang babae, at mahinang tumawa. Diyan na nga kayo. Kapag nagkaayos kayo magpakasal ulit kayo, tapos imbitado na ako ha. Oo naman, gagawin ka naming abay, PayPal namang sagot ni Aaron. Wow! Gusto ko iyan oh, sige na naghihintay na sa akin ang mag-ama ko. See you when I see you. Take care. Message na lang kita, kapag may petsa na ng kasal namin, masaya namang palem ng lalaki sa kanya. Nalukot ang mukha ko. Napakakapal ng lalaking to. Bukang bibig kanya noon, bagay daw tayo, sabi niya habang ngiting-ngiti pa din. Oos talaga, naglakad na ako papasok sa kondo. Ba't pala to nakapasok, at paano niya nalaman kung saang unit ako tumutuloy? Jenny, I know you're mad at me, dahil ang dami kong pagkukulang sa'yo. Napatingin sa amin ang mag-asawa, na nakasalubong namin. Nang una ayaw ko talagang makasal sa'yo dahil, sige, ipamuka mo pa sa akin, nayayamot ko namang sabi. Sorry kung hindi kita trinato na asawa noon. Hindi ko kinagagalit iyan Aaron. Ang kinagagalit ko ay kung bakit kasal pa din tayo. Tumikim ako at nanahimik nang magbukas ang elevator, at lumabas ang nasa 6 na tao, nagulat na nakatingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Pumasok ako sa elevator. Papasok din sana ang dalawang babae nang pigilan sila ni Aaron. Sa ibang elevator na lang kayo miss. Kailangan ko kasing suyuan itong asawa ko. Ang sama ng ugali ng lalaking ta. Sa kanya lang ang building na ta. Namula ang mga babae, pero kalaunan na pangiti sila na tila kinikilig. Umiling-iling naman ako. Nang magsara ang elevator, hinarap ako ni Aaron. Hindi mo na ba ako mapapatawad? Lumamlam ang kanyang mga mata. Mapapatawad lang kita, kung ipa-annul mo na ang kasal natin. Nagdilim ang kanyang mukha, ipinikit ang mga mata, saka marahang bumantong hininga. Kahit kasuklaman mo na ako, habang buhay Jenny. Ayos lang. Walang annulment na mangyayari. Kumuyam ang aking kamao. Kahit pa habang buhay kitang susuyuan, ayos lang. Kaysa naman magpa-annul tayo, tapos mapunta kayo ni Heather sa iba. No, hindi ako makakapayag.